Areho ay hindi leche flan, kundi areho'y pudding. At kung paano ho ari gawin, ay di papagarne. So, tunay lang ho, ay sadyang medyo mahirap at sadyang matrabaho. Sa video nga rin ipapakita ko ho sa inyo ang buong proseso kung paano ho gumawa na rin garning pudding. Ay siya, papaanin pa nga, ay di welcome back na lang din sa Tulya series. Marahil lang iba nga ho sa inyo ay maalam lang ho kumain ng pudding pero hindi ho maalam kung paano ho gumawa. Ay di rin ipapakita ko nga ho sa inyo. Ang unang first step ay syempre hahanap muna kayo diyan ng puno ng kamuting kahoy. Tapos sa pagbabasa nga ho ng kaunting tubig doon ho sa paligid ng puno ng kamuting kahoy ay sadyang mandatory. Abay pag naman ho kayo pipili ng kamuting kahoy ay yun naman hong mayabu-yabu na ang inyong pipiliin. At nang para nakakasigurado na may laman ng ilalim. Tapos yan ho ay inyong gagamitin ng puwersa at yan nga ho bubunutin nyo rekta sa puno at nang nadadala ang laman sa ilalim. Pero pag yun na may binunot ninyo ay wag nyo naman to pagkakapwersahin at baka naman maputol ang kamuting kahoy doon sa ilalim. Kapag na ipapakita ko sa inyo malapitan. Oh yan, gayaan, utay-utay. Pero pag may naputol ay di hayain at yun naman ay hindi maiiwasan. Pero kung maiiwasan na walang mapuputol ay di mas maganda. At yan, garnihong itsura ng ating nadungkal. Hindi lang ho halata pero sadyang may kabigatan iyo. Sadyang ako hihahapay sa paglalakad gay. Bali nilagay ko nga lang ho doon sa lilong, guwanang doon nga ho namin iipunin. At aray, yan naman ho yung naputol na aking sinasabi. Tapos naman ho sa kabila ay maghahanap pa huli kami, guwanang madami-dami ho yung kamote ang aming kukuhanin. Stay hahanapin at kailangang madami-dami ang aming madilihensya din ng kamote. Para nga yung isa pang puno, ang ginawa, binuhusan lang ulit ang tubig ang ilalim. Tapos yan, tinabas ko ho ng kaunti ang mga dahong-dahong iyan. Sang-sanga ho pala. Guwanang nakabukang kang kasi kahirap bunutin. Hindi tulad ng isang puno kanina na isang tindig lang ay nakabukang ka. Ay baka naman makasalugsog ng mukha, hindi kaya kitirapya. Diyos ko po, sa tunay lang bagyan na nahugot ang isang aray. Talaga naman. Pare-pareho na kaming ngibit din hindi pa rin madala-dala. Ay sadyang malmang, ibinabaon na rin sa lupa. Oh, ayan, tingnan ninyo, napaka-satisfying ng aming pagbunot ho din eh. At kung gaano kadaming laman ang nasa ilalim ng lupa. Oh, yeah, kita nyo ga? Kita ko rin. Ay, tayo ga? Sa laki na yan, talagang mas malaki pa sa 2x2. Sadyang sa kalakihan ay pwedeng pang asbar. Ay, tayo ga? Kung may kaunti pa yung magiging kahoy na. At kung aakalain ninyo tapos na kami maghanap ng kamuting kahoy, ay doon ho kayo nagkakasala. Walang may isa pa nga ho kami din yung punong bubunutin. Sadyang ang isa kamuting kahoy pang ari, talagang malma din ang binabaon sa lupa. Tingnan naman ninyo. Hindi naman sa pag-ano, ay talagang sa isang persahan ay hindi mo madadala. Kinalog-kalog ko na, kaliwa kanan pa una pa uro. Di kay kundi sadya dungkalin ang bawat tabi. Dandahan nga lang ho sa pagdungkal ng gayaan at gawa ng baka matamaan nyo ho yung kamuting kahoy sa ilalim. Ay di na putol, wala rin. Kaya dahan-dahan dapat. Tulad gaho na yan, pupursahin ko ho ng isa. Kala nyo gahoy na dala, ay di kay hindi. Nanakit lang ang aking bayawang at likor. Tagaming putol. Bali sa 3 puno ng kamuting kahoy ay areho lahat-lahat ang aming napanguha. Hindi ko lang ho alam kung ilang kilo iyan pero kayo na ho ang humusgas. Tingin nyo gay ilan. At umpisa na nga ho natin ang pagluluto ho ng pudding. Kumuha ko ng bangkito at kutsilyo. Una ho natin gagawin sa kamuting are atin hong babalatan. Pag sa ulaga ko pa ho din ay nung aking binabalatan. Kung inyo ho makikita, aking kinakamay sa pagbabalat. Ayos lang naman ho sa diyang balatan iyan sa pamamagitan ng kamay laang. Hindi problema iyan at medyo maalwan din. Kapag ko dinali o sa pagbabalat ng kamay. Kinutsilyo ko lang ho ng mula taas hanggang baba tapos ginayang ko na ng ginayaan. Ay sadyang ko ang aking ipinangsalisor sa balat. Ay katigas pa naman ang parteng are pag mag-uumpisang balatan. Yan, gayaan balatan. Dini nga ho sa pagbabalat kong are, kung makikita ninyo, tingnan nyo, talagang kamay pa rin ang aking ginagamay. Nakakasatisfy kasi pag dire-diretsyong nadadala ang balat sa tinalupan. Kaso nga lang ho, garne, may ibang parte na pag binalatan ay medyo matigas, mahirap. Ayan o, tingnan ninyo. Garne ka-satisfy. Yan, dari-diretso. Pero bago pala yun, arit papakita ko muna sa inyo at ako'y nasa lugsog. Basta, baon yan sa kuko pagkakasakit. O, tingnan ninyo, talagang mang satisfied pagpapagarne magbalat. At saka ho, pag magandang balatan, gawa ng may ibang kamuting kahoy na mahirap balatan. Huwag kayo madidire at gawa ng madumi. Ay lupain eh. Tulad ho ng isang aray, tingnan ninyo, talagang mas malaki pa sa aking baraso. Pag napukpukan na rin sa ulo, baka ikay tulog. At ang ho'y dari-diretso lang ho din sa pagbabalat. Talaga namang inabot na ng umay bago natapos. At iyan, pag nabalatan, ay garin na hong kaputi iyan pag nahugasan. Kaya wag ho kayo maarte at baka kayo masampig ako. Joke lang ako, hindi nananampig ha. Yan basta malinis na iyan, mas maputi pa sa iyong budhe. Hindi naman halatang kuko ang ginamit din sa pagbabalat. Ano, pasensya na kayo ha. Nakalimutan ko lang ho sadyang mas maalwang magbalat pag kutsilyong maliit. O tanyo, aray, kakinais, kalaking iba at kutsilyong ginamit ko doon. At kasunod nga hong step, pag nabalatan at nahugasan, ay papagarni naman. Kumuha ka ng kayuran at diyan mo kayurin. Ang pagkakayod nga lang ho na rin, ay sadyang talagang manumanong papagayaan. Sadyang sa pagkakayod, ay kakailanganin mo ng mahaba-habang pasensya. At sa pagkakayod naman, ay dadahan-dahanin mo. Baka ito'y mamaya ay pati yung gulamot ay yung kinakayod na. At pagka naman umabot na sa garning puntong garni ng kaninipes, ay agwantahan mo na. Gawa ng pare-pareho naman nating ayaw nating mga inang garning ugat. Yan, gaya ng aking tinutuko yung hibla ganyan. Agwantahan muna ng kayod pag garni ng kanipes. Tapos garni nga ho palang itsura ng ating kinayod. Yan, gaya ang kaninipes.
Hindi lang halata pero bagyan na natapos ang kayo ring iyon. At pag nakayod nga, ay garni naman ho ang kasunod na timplahan. Lalagyan nyo diyan ng sandamakmak na asukal. Kadaming asukal, ay sadya. Tapos lalagyan pa ng kondensada. Huwag mong kakalimutan ng keso, ating kakayuran din. Din ang ating gagamitin at ng talaga namang quality. Huwag kang mahihiyang ubusin ng isang tabla na yan. Kayurin mo lang ng kayurin. Para naman tumingkad-tingkad ng kaunti ang kaulay, ilalagyan ng pudkurol. Huwag mo din naman kakalimutang pisaan ng itlog. Patakan mo rin pala ng vanilla. Paliliguan din nga pala yan ng gata. Ang ginamit ho namin diyan ay puro, tapos mamaya, hindi yung may halo. At pag inyo nang napagsama-sama lahat ng mga ingredients, ay di yan inyo nang hahaluin. Hindi sa pag-ano, miski ako nadali na rin talaga mang kakatusin. Ang recipe hong aray sa tunay lang ho, ay medyo pumalpak. Ay gawa ng katagal ng panahon ang lumipas. Nung kami huling gumawa ng garning pudding sa lyanera. Sa pagkakaalala ko, pag ako hindi nagkakasala, ay ako'y elementary pa. Tapos kamali-mali pa ako at nauuto nga ako na magkayod nung kamuting kahoy. Ay di kay pag gayong bata naman, pag nakikimali-mali ay kasarap sa pakiramdam. Yung pala'y nauuto na. Gawa ng pag mga gayong magkakayod ng kamuti, sadyang mga bata ang magigilas. Sa madalit sabi, babalik tayo din, nagkaramelize nga lang ho ng sugar. At inilagay ho sa lyanera, tapos garne. Yung mixture ng pudding, ay di yan, papagayan ho namin nilagay sa lyanera. Tapos rin nga pala ho ang kinalabasan ng aming mga ginawa. Pero yung kamuting kahoy ho ay hindi ho yun na pala lahat ha. Hindi ho namin kinayod lahat. Parang 6 na kilo lang yata o 7 kilong aming kinayod din eh. Tapos garnit sa lahat ha, hindi amin ang isinalansan isa-isa. Kakamada ng maayos at nang hindi matapon. Abay pag natapon ay sayang ang kayo. Sa hirap magkayod kung alam nyo laang. Aray hindi litsiplan ha, puding ho aray. Baka inyong maalala na naman yung litsiplang naging itlog. Aray naalala nyo pag ang litsiplang aray. Ay sadyang malma ang kinalabasan sa litsiplang aray. Pero tulad nga sila sabi ko sa inyo kanina, hindi naman litsiplan ng ating nilulutot po din. Yan at din nga ho sa tulyasay, nagpakulo lang ho ng apoy. Hintayin lang ho kumulo ang tubig at pag nakulo na ay didin. Ilalagay na nga ho diyan yung lathay na may puding na may mga nakalagay na lyanera. Ha? Ano daw? Basta arig ay yan. Kaganda na sa lansan. Diga o, montage muna. Inyo nga din ho palang tatakluban iyan. Saktuhan lapat lang. Lalagyan nyo ng kaunting pasingaw. Sa inyo gahuy undin. Tayo naman ay magkakaiba ng proseso ng pagluluto ng garne. Kaya gayon. Inabot na nga ho ng dilim. Gabi na. Yan. Gaya na ho ang itsura. Nausok-usok na asbok-asbok pa. Pero yan ho'y luto na. Yan. Nauta nyo na iyaho na. Wala stick talaga naman parang hitsura pala ang ikasarap na. Diga. Alit ako nagpalamig nga ho din na isa lyanera. Dahil kami naman nga ho ang titikim na rin. Ang ginawa ko garne. Sadyang ginargaran ko ng sandamakmak na kayso. Para naman magbalanse ang tamis at alam. Yo, putyang gala. Talagang kakapasa. Lasa ko'y lasa mo. Quality eh. Pero kayo, kailan ang huling tikim nyo ng garne? At pagkatapos, ay di tapos na. Bukas uli.